Boss, goods na yung nirerentahan nating motorboat. Okay, kung ganun, tara na. Sa palasyo tong number na to ah. Hello? James, buwisit ka! Mahal na prinsesa? Hindi ba nasa hotel ka? Tsaka, bakit ganyan ang tono ng boses mo at parang bibingin mo yata ako? Talagang bibingin ka na sa galit. Buwisit ka! Wait. Sagutin mo muna yung tanong ko. Nasaan kayo ng mga tao mo? Ha? Andito na kami sa Pier ng Astino. May nakapagsabi kasi sa akin na nasa kabilang isla daw ang kinaroroonan ng Reyna. Kaya magrerenta muna kami ng motorboat. Napakakupad, napakagunggong niyo talaga! Do you have any freaking idea kung nasaan ako ngayon? Ha? Ha? Ano ba talaga kasing problema, mahal kong prinsesa? Magsabi ka nga. Tell me, paano nalaman ng Royal Command Team ang mga plano natin? Ha? Sila ang nagpa-aresto sa akin. Naka-house arrest ako dito ngayon sa palasyo just for you to know. Ano? Bakit ka naman nila aarestuhin? Prinsesa ka ng bansa. Yun na nga eh. Hindi ko magamit ang royal power ko sa mga pulis. Teka, paano nangyari yun? Ang lihim ng mga plano natin tsaka sisiguro kung tapat ng mga tao ko, mahal na prinsesa. Aba, ako pa talaga tatanungin mo? Leche ka? May ebidensya sila, nakausap mo ako sa cellphone tungkol sa plano natin pagpatay kay ate. Alam niyo, hindi kasi kayo nag-iingat eh. Ha? Kayo nagsimula nito, mga inutil. Huwag ka mag-alala. Hahanapin namin din agad si Josepa. Nandito naman na din kami. Sira na ako sa mga pulis, James. Buti na nga lang eh. Nakiusap si mama na huwag tawagan ng mga press tungkol dito. Dahil masisira din ako sa publiko. Paano ba ka magiging reyna nito, ha? Visit naman, bakit kailangan pa mangyari kasi to? Sige na. Siguraduhin niyo lang, ha? Na mahuli niyo na talaga si ate ngayon. Please. Last shot mo na to. Just to remind you, may arrest warrant na rin laban sa'yo. Boss, tara na? Sige, tara na. Maganda na kayo. Parating na ang mga pulis, bistado na tayo. Kaya talaga, kailangan malikpit na yung Josepa na yan. No, hindi ako mahuli. No. Buwasan! Visit ka talaga, Josefa! Gregor, pagod ka na ba? Gusto mo ako muna magpatuloy magsagwan? Hindi na, mahal na Reyna. Kaya ka naman na. Alam mo, ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganyan. Ako? Ngumiti? Hindi ah. We, dinidinay mo pa, Gregor, huli ka na nga. Mahal na Reyna. Sabi sa akin ni Lola na maging mabait na ako sa inyo. Kaya eto. Ang bait mo naman palang ako. Biro lang, pinapatawa lang kita. Sorry sa lahat, mahal na Reyna. Sorry? Saan? Bakit ka naman nagsasorry? Kasi hindi naging maganda yung pag-welcome ko sa'yo sa bahay. Tsaka, hindi maganda yung trato ko sa'yo. Pasensya ka na, mahal na Reyna. Nag-aalalan talaga ako para sa lola ko. Wala yun, Gregor. I understand. Nakwento na rin kasi lahat ni Lola Coran tungkol sa'yo. Siya na lang ang tanging pamilya na meron ka. Kaya hindi kita masisisi kung bakit overprotective ka sa kanya. Naiintindihan ko. Huwag ka mag-alala. Tama ka, mahal na Reyna. Mali na binuhos ko sa'yo lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pusong batong na ipairal mo, Gregor. Pero hindi kita masisisi. Dahil masakit ang mawala ng pamilya. Kaya naiintindihan kita. Gaya ng sabi ko. Salamat sa pag-unawa mo, mahal na Reyna. Walang anuman.
Mama? Kumusta ka dito, anak? Mama! Mama, please help me. Ayoko na po dito, Mama. Natatakot po ako. Huwag ka na matakot, anak. Nandito ang Mama, ha? Huwag ka na umiyak. Mama... Mama, hinaus arrest po nila ako. Bakit ganito? Sinasabi nila na ako daw may pakana na pagkawala ni ate. Pero ma, I'm telling you, that's not true. Sana po maniwala po kayo sa akin, Mama. Please, tulungan niyo po ako makalabas dito. Please. Pasensya na, anak. Pero wala akong magagawa para tulungan ka ngayon. Ipaubayan natin ito sa mga otoridad, anak. Mananaigang katotohanan. Hindi niyo po ako matutulungan, Mama. Ang unfair naman ng buhay. Gumawa lang ako ng kabutihan pero ang ganti sa akin ay ako pa ang masama. Ako pa ang kriminal. Aubrey, anak, huwag ka mag-alala. Gagawa ng paraan ng Mama. Okay? Sa ngayon, huwag ka munang gumawa ng anumang bagay na magpapalala ng kasong hinaharap mo. Naiintindihan mo ba ako? Maraming salamat po, Mama, dahil gusto niyo po akong tulungan. Thank you po. Tama yan, Ma. Help your only daughter. Dahil maliban sa pagiging reyna, ako lang karapat-dapat na maging anak mo. Salamat pala dito sa Belo Grigor. Pakisabi na lang kay Lola Cora na maraming salamat sa lahat. Wala nga naman. Makakarating ito kay Lola. At saka nga pala, salamat sa lahat, Grigor. Maraming salamat mula sa pagligtas sa buhay ko hanggang sa paghatid mo sa akin dito. Kinagagalak ko makilala ka. Kung pagbibigyan ng pagkakataon na magkita tayo ulit pagkatapos dito, magpapasalamat muli ako sa'yo. O siya, magpapaalam na ako. Farewell and thank you, Grigor. Sandali lang, mahal na Rina. Huwag ka munang umalis. Lubhang mapanganib para sa'yo na bumalik sa palasyo na mag-isa. Kaya, binabawi ko na ang sinabi ko sa'yo. Sasamahan kita pabalik sa palasyo ninyo para makatiyak ako na sa palasyo ka talaga makakabalik. Kilalang kilala ka ng mga kalaban mo, mahal na Rina. Kaya hayaan mo kung hihatid kang muli sa huling pagkakataon. How can I reject such a favor? Hindi ko man maamin nung una pero kinakabahan talaga akong bumalik na mag-isa. Kaya pinapayagan kita. Kung ganun, halika na para mas maaga ka makabalik sa palasyo. Sige, susunod ako sa'yo. Boss, mas mabuti siguro kung wag mo na tayong lumabas-labas. May warrant of arrest na sa'yo, boss. Alam ko. Kaya nga kailangan natin tumakas papuntang ibang bansa. Naku, boss, hindi rin yan pwede. Ha? Bakit na naman? Sinuspindi na nila ang passport mo. Kaya paano tayo makakaalis ng ibang bansa, boss? Visit talaga. Buhay to. Magtago muna tayo sa probinsya. Sa Margona, may rest house naman doon. Kaya pwede tayo doon magtago. I-heads up mo na yung mga kasama natin. Sige, boss. Copy. Bakit mo tinanggal yung belo mo? Wala naman makakakilala sa akin. Okay. Gusto mo ba na makakain? May inom? Hindi na, Gregor. Ayos lang ako, malapit na rin naman na tayo pupunta sa palasyo, kaya... James? Josefa? Naku, nahuli niyo na ako. Mahal na Rina, ayos ka lang? Sino ba? Mokong. Nandito siya. Gregor, takbo! Mahal na Rina, teka lang! Tatakasan mo pa ako, ah! Alam, may baril! Bilisan mo, Gregor!
Takasan mo na, Josefa! Ano ba yun? Diyos ka! Ganyan ba talaga siya kasama, mahal na Reyna? Hindi niyo ako matatakasan! Josefa! Tigilan mo na kami, James! Tumigil kayo! Pagpapaputok ako! Riga, dito tayo para di tayo makita! Patay! Traffic! Anong gagawin natin? Paumanhin, mahal na Reyna, pero kailangan kong gawin to. Gregor? Josefa! Josefa! Hindi mo ako matatakasan! Anak ng puta! Mali po yung natamaan ko! James Tuason, bitawan mo yung baril mo! Bitaw! Talaga naman. Suko na ako! Gregor! Gregor, huwag ka matutulog ha! Huwag mo ipipikit ang mga mata mo! Mahal kong Reyna, nasaktan ka ba? Huwag mo kong isipin. Hindi ako nasaktan. Gregor, huwag ka matutulog ha. Dadalhin kita sa ospital, okay? Kamahalan, nasaktan ho ba kayo? Hindi ako nasaktan. Ito pong kasama ko nasaktan. Officer, please po tumawag po kayo ng ambulansya ngayon na baka maubusan siya ng dugo. Masusunod kamahalan, magpapadala lang po kami ng escort para may bantay ho kayo. Salamat. Mas makakabuti kung sumama ka na lang sa kanila. Iwan mo na ako dito, kamahalan. Ano bang pinagsasabi mo, Gregor? Anong iiwan? Hindi kita pwedeng iwan dito. Kaligtasan mong iniisip ko, kaya umalis ka na. Pwes, ligtas na ako, Gregor. Nahuli na si James. Wala na tayong dapat ipag-alala. Pero may mga alagad siya, kamahalan. Kaya hindi ka pa totoong ligtas ngayon. Kaya sige na, umalis ka na. Iwan mo na ako dito. Diyos ko! Gregor, huwag kang matutulog ah! Buti naman may ambulansya na! May ambulansya na! Your Majesty, as of now, stable ang kondisyon ng pasyente. There's no need to run another test on him. I am so glad dahil walang nangyaring complications sa kanyang surgery nung nakaraang linggo lang. But still, he needs to undergo medication. In no time, gigising na po siya, mahal na Reyna. Thank you, Doc. Ipapahatid ko na lang po kayo sa mga Royal Escort pabalik sa hospital. Thank you po ulit sa time nyo. Dahil chinek niyo po siya. Ellen, pakihatid na siya sa labas. This way po, Doc. Gregor, sana gumising ka na. Nag-aalala na si Lola Cora para sa'yo, alam mo ba? Pinuntahan ko siya sa bahay niya nung nakaraan. Labis ang pag-aalala niya para sa'yo. Kaya, sana... Gregor, kung nakikinig ka man ngayon,
may sasabihin ako sa'yo. Tingin ko, may nararamdaman na yata ako para sa'yo. Pero hindi pa ako sigurado. Alam mo ba, sobrang lakas ng tibok ng puso ko nung nabaril ka. Oo, pinapangunahan ng takot. Pero nung tawagin mo kong Mahal kong Reyna, nasaktan ka ba? hindi ko alam. Pero ang saya sa pakiramdam na nag-aalala ka para sa akin. At first time kong narinig na may tumawag sa akin ng ganun. Mahal kong Reyna. Gusto ko lang sabihin to para kahit papano gumaan yung dinadala ko sa dibdib. Kaya sana, kumising ka na. Hinihintay ka namin. Hinihintay kita. Nak, pwede ba kitang makausap kahit sandali lamang? Ano po bang pag-uusapan natin? Nais lamang kita kamustahin, anak ko. Ilang linggo nang nakakalipas pero natutuwa pa rin ako dahil ligtas kang nakabalik dito sa palasyo. Ligtas kang nakabalik sa amin ng kapatid mo. Speaking of kapatid mo, si Aubrey, anak, nakausap mo na ba siya? Opo, nanay. Nakausap ko na po si Aubrey. Mukhang nagsisisi naman na siya. Siya pa ngang nag-initiate na magpa-house arrest. Sana po talagang nagsisisi na siya, nanay. After all, kapatid ko pa rin po si Aubrey. Kayo na lamang po ang pamilya na meron ako. Halika nga dito, anak. Miss talaga kita, anak ko. Buti nakabalik ka na. Mahal na Rina? Mahal na Rina? Magandang umaga po sa inyo mga kamahalan. Magandang umaga rin. Magandang umaga, Ellen. Anong sa atin? Mahal na Rina, may kailangan po kayong malaman. Tungkol po sa bisita po na nagligtas po sa inyo na nagpapagaling dito sa palasyo. Ano tungkol kay Grigor, Ellen? Kamahalan, pagpunta ko sa kwarto niya kanina para hatiran siya ng pagkain. Wala na po siya doon. Mukhang umalis na po siya na hindi nagpapaalam. Ano? Pero hindi pa siya magaling. Bakit siya umalis? Maiwan ko muna po kayo, Inang Reyna. Ellen, guards, huwag niyo na akong sundan. Dito na lang kayo. Mabilis lang ako. Grigor! Wala na siya dito. Saan kaya siya nagpunta? Gising na nga siya. Mukhang hindi ko na siya nadatnan. Talaga bang nakaalis na siya? Ay, yung letter. Kamahalan, sa oras na nababasa mo na tong letter na to, maaaring wala na ako sa palasyo. Pasensya ka na kung kinakailangan kong umalis agad. Tama ang hula mo, kamahalan. Nagkaroon na nga ako ng malay. At magaling na rin ako. Huwag mo alalahanin ang sugat ko. Pagising ko kanina, nasa ibang kwarto na ako. Tama nga ang hula ko. Nasa palasyo niyo nga ako. Siguro sa tansya ko, matagal din akong hindi nagising. Kaya agad na ako nagbihis at nag-impake. Nahihiya na kasi ako magstay dito. At saka, kinakailangan kong balikan si Lola Cora sa isla. Wala siyang kasama doon. Narinig ko nga galing sa'yo na pinuntahan mo siya doon at nag-aalala na siya para sa akin. Kaya yun na rin ang naging dahilan ko para
umalis ako agad nang hindi nagpapaalam sa'yo. Ayaw na kitang abalahin pa sa tungkulin mo. Hanggang dito na lang ang letter ko. Kung may pagkakataong mang magkikita tayong muli, pinapangako ko na sa mismong kaarawan mo, alas 8 ng gabi, dito mismo sa palasyo nyo, malapit sa garden nyo. Asahan mo na sa gabing yon, magkikita tayo. Magpahinga ka mabuti at mag-iingat ka palagi. Ang hangat ko ay maging masaya ka sa buhay mo. Sige na, hanggang dito na lang talaga. Gregor. Pero sa 1 taon pa yung birthday ko. Sa 1 taon pa kami magkikita ulit. Yes, you're right. I'm excited to see you. But anyway, I'm also excited. I think the start now. Ladies and gentlemen, the long wait is over. Our gracious birthday celebrant, Her Majesty Queen Josefa. Good evening, everyone. For now, I will not give a long speech. I just want to say thank you for coming to my birthday celebration. Please continue the celebration. Sino po kayo? Gregor? Ako nga kamahalan. Kinagagalak kita makita ulit. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinag-alala. Salamat at ligtas ka, Gregor. Hindi ako makapaniwala magkikita tayo ulit. At hindi ko inakalang mas cool ka palang tingnan kapag naka-attire ka. Totoo niyan, hindi ko na-follow yung dress code nyo. Ano ka ba? Ayos lang. Basta ikaw. Tsaka malakas kayang dating mo kapag nakaitim ka. Ayun nga, kumusta ka na pala? Taon na rin pala nakalipas, no? Sinulatan mo ako ng letter kung kailan tapos na yung birthday ko. Talagang nag-stick ka na sa birthday ko talaga tayo magkikita. Grabe ka. Nagtatampo ka ba kamahalan? Oo, nagtatampo na ako. Pag alis ko lang kasi nalaman na matagal pa yung birthday mo. At saka, kung gusto man kita makita, mahihirapan ako kung palihim. Wala rin naman tayong communication sa isa't isa. Patawarin mo na ako kamahalan. Hindi ko sinasadya. Tsaka pala, may regalo ako sa'yo. Regalo? Anong regalo? Pikit mo muna mga mata mo. Gregor ha? Baka kung ano yan. May bibigay talaga ako. Magtiwala ka sa akin. Okay. Sige na. Buksan mo na mga mata mo. Oh, lavender? Para sa akin? Wow, thank you. Ikaw paano mo nalamang lavender yung favorite flower ko? Ito yung tema ng birthday party mo eh. Kaya sabi ko na nga ba, lavender ang paborito mong kulay at paborito mong bulaklak. Salamat, Tito. Oo nga pala. Wala pala akong regalo sa'yo. Regalo sa akin? Huwag mo na ako regaluhan, hindi ko naman birthday eh. Malapit na magpasko. 1 linggo na lang Pasko na.
Ano bang gusto mong regalo? Kung ipipilit mo, gusto ko sana ng yakap Yakap? Bakit naman yakap? para maramdaman ko naman kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Kung may nabago ba. Kung gusto mo pa rin ba talaga ako. Paano mo nalaman ang... Oo, mahal kong Reyna. Gising ako nun. Hindi ko lang talaga magawang pumangon. Pero narinig ko lahat ng sinabi mo. Sabi mo noon na hindi ka pa sigurado. Pero kung meron man akong gustong matanggap na regalo, siguro yung kumpirmasyon sa totoong nararamdaman mo sa pamamagitan ng yakap. Kung yun talaga ang gusto mo, ibibigay ko. Sige, mahal na Reyna. Handa na akong yakapin. Maligayang kaarawan, mahal kong Reyna. Salamat. Josefa, hindi ako papayag na ikaw lang maging masaya. Napakarami mo nang inagaw sa akin. Si Mama, ang corona, lahat ng yun ay dapat sa akin nung una pa lang. Sa tingin mo, basta-basta na lang ako tatanggap ng pagkatalo ko? Basta-basta na lang ako hihingi ng tawad sa'yo? Huwag kang mag-alala. Babalikan kita, ate ko. At sinisiguro ko na sa araw ng pagbabalik ko, yun din ang araw ng katapusan na maliligayang araw mo.